Hello guys, hello everyone. Happy Tracking Channel sa inyong lahat. Kamusta po kayo? So, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload ng video. So guys, standby lang sa mga unit na ipapakita ko sa inyo na napakaraming dumating at magagandang unit. Especially sa mga 10-wheeler wing van, freezer van. No? Then, sa likod ko, meron din nga pala dito feed truck, no? Ayan, no? Yan. Pero guys, ang i-feature ko sa inyo ngayon, itong pull out natin 6WF1 na inline. Yan, dump truck po ito, no? So, fully recon. And then, napakamura lang na ako namin nabili. And then, bibigay ko sa inyo yung presyo kung magkano po kami dito nagkaayos sa unit na to, no? Hindi po siya gano'ng kamahal. 6WF1 na inline. Alam niyo naman po, umabot po yan mga 2.1. Pero guys, ito, nabili po ito ng magkano lang. Sa 1.7, no guys, 1.7 only. Ayan, so paikutan ko kayo guys, no, anong unit ko. Ayan, ganda. Tapos dito guys, maganda dito sa dealer na to, no, may nakita kasi ako kanina, nililinis niya yung loob. Kasama na po dito yung upholstery. Ayan. Dito hindi siya ganun ka na-detailed talaga, no? Isang mo dito recon. Then palit gulong. Mga kalbong gulong na hindi pwede, pinalitan na rin po namin. Ayan guys, 6WF1 na inline guys. Napakasariwa ng unit, napakaganda. Ano po yan, food to, pero pinalitan pa. Kasama included sa price na pag-usapan. Ganda pa ng bracket na ginawa, oh. So guys, ang standard cubic pala sa Japan, mga nasa 8 cbm. Dito mga nasa around ano to, mga around 14, 12 or 14. Ayan. Dito yan guys, sa tropa dito sa Pak Japan. Napaganda nila mag-pull out, no? So, konting retouch na lang ginagawa. Then, meron pa pala tayong mga ilalabas na unit din dito, guys. So, ganda. Ito si bossing, hindi dahil sa kanya, hindi napabayaan yung truck. Ayan nga, ganda. Yun. And so yan nga guys, dito sa pull out natin na truck 10P. Actually guys, no, lalagyan po natin ng chrome yan, no. Bumili si client natin ng chrome. And then dito nga pala guys, yun, sabi ko nga sa inyo, standard nga pala siya, no. Ayun nga, standard nga pala siya, no. Yun nga. Pinturado yung pinapinturan natin chassis. Fully recon na po yan, no. Mas maganda. At alam nyo guys, nagkataon talaga na napakaswerte nung subscribers natin dahil nga binili niya to ng fully recon. Imagine nyo guys, no, 1.7 million, 6WF1 lang, no. Tapos pina-repair niya din yung included dun sa price na yon, yung pagpapa-repair ng dump box. Ayan. So, ayan. Tapos guys, ito nga pala mga binili ni boss, no. Yan, binili niya yung mga chrome niya, pinakabit niya na dito. Kaya guys, kung may plano kayo bumili ng chrome, pwede naman yun guys, no. Pwede kayo bumili ng chrome sa labas, papakabit niyo sa yarda. Halos kasi guys, ang mga chrome guys, no, napakadami na lang dyan, pwede kayo makabili dyan, no? Boss, Pero syempre, iba pa rin yung chrome pag original sa Japan. Pero dito sa part na to guys, no, wise yung kliyente natin, no. Pwede ka naman makabili ng chrome, bumili siya sa labas, so mas nakamura siya, pinakabit niya pa libre, no? Kaya wala siyang masyadong naging problema. Ang ginawa niya, binila niya ng chrome yung side panel, yung mga side mirror, no? Actually sa 2,500 isang set. Pwede na guys, no? Pwede na. Wala po kayo mabibili sa, actually sa 2,500 na isang set po, ganyan. Halos 2,500 po lahat ng nagas ng subscribers natin para ipakabit yung mga chrome na yan, no? So, ayan guys, papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga
kinakabit pa dito sa unit na ito. Ayan. So, napakadali lang yun guys. Huwag kayong pagkakabit nyo naman yung chrome, no, kailangan lang medyo madiin lang yung kamay, no. Pagka ikakabit nyo yung mga side, yung mga signal light, yan. Huwag kayong matakot. And then ganun din sa mga side mirror, no. Huwag kayong matakot na idiin para ikabit, no. Dahil talagang kailangan nyo talaga ng puwersa para maidikit nyo yung chrome plated sa mga side panel kapag alam yung matigas. Pero alalay pa rin syempre, especially sa mga side mirror. Then alam nyo guys, dito inabot na rin po tayo dito ng gabi. Inabot na po kami ng gabi dito sa unit na ito. Wala namang masyadong naging adjustment, no, na malaking adjustment para dito sa unit na to. So common checking syempre para sa mga truck. Pero kasi kung ganda ng kulay, no, ng truck na napapintura natin dito sa kanila. So ayun, nakita niyo yung kinalabasan ng truck, no. Sa job order na yan, requested yan guys. Kung lahat yung mga nakikita nyo. Kaya guys, kung plano nyo bumili ng mga dump truck, no, pwede din kayo kumuha ng idea dito sa ipo-pull out natin na truck. Kung ano-ano mga gusto nyo ipapintura, no, na hindi naman kayo gagastos ng ganong kalaki. Nga pala guys, pati nga pala dito kasama dito yung gulong, pinapintura Japan Surplus. Japan Surplus lang kayang ibigay ng dealer dito sa atin. So dito nga pala tayo guys nakabili sa Pac Japan. 1.7 million lang po namin nabili to. Manual transmission. Tapos sa 1.7 fully reco na po yan. Napakamura, talagang napakamura, no. Talagang kahit sino magsasabi, sabi nga din nila, napakamura na nabili ni boss. So dito guys, may mga adjustment pa yan, konti na lang yan, konting-konti na lang. So tapos konting road test yan. Sa mga gustong makakuha ng mga unit guys, yung contact lang po kayo. Meron po tayong messenger, Facebook page, WhatsApp, Viber. So i-visit nyo lang. So dito guys yan, pull out na. Happy Trucking Channel everyone. Thank you, bye bye.